Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga ayaw nitong si Trixie na masira ang kanilang pamilya, mas pinili nga nitong si Trixie na umalis sa poder ng kanyang ina na si Patricia. Pinili nitong si Trixie na magpakalayo-layo muna at ipagpatuloy ang kanyang internship sa ibang lugar, katulad na nga lang ng Cebu, dahil ayaw nitong si Trixie na masaktan ang kanyang ama na si Ramir kung sakasakali na mabunyag lahat ng mga sikretong tinatago ng kanyang ina na si Patricia. Nagtataka naman itong si Ramir kung bakit biglaan ang desisyon nitong anak niya na si Trixie. Sinabi nga nitong si Trixie na gusto lang daw niya na maging maayos ang kanyang internship dahil para rin naman ito sa kinabukasan niya. Ngunit lingid nga sa kaalaman nitong si Ramir na kaya gustong umalis nitong si Trixie sa kanilang poder ay dahil ayaw nga niya na ma-involve pa sa lahat ng kasalanang ginawa ng kanyang ina na si Patricia. Tuwang-tuwa naman itong si Patricia dahil sa wakas ay naisip ito nitong si Trixie. Naisip nga ni Trixie na magpakalayo-layo muna, imbis nga na isiwalat siya ng tuluyan dito kay Lilet. Kaya naman itong si Patricia ay agad na tumawag dito sa kasabwat niyang si Attorney Alon. Sinabi nga ni Patricia na wala na siyang magiging problema pa dito kay Trixie dahil nga si Trixie na mismo ang nagpasya na umalis ng Keystone para nga hindi na siya makapagsalita pa ng kung ano-ano kay Eira at hindi nga niya aksidenteng masabi ang lahat ng sikreto ng kanyang ina na si Patricia. Samantala, sa Keystone nga ay nagkaroon nga ng patalsikan sa posisyon. Ito ngang si Attorney Alon ay tuluyan na ngang pinatalsik nitong si Attorney Rona pati na rin ni Attorney Spunky. Nagdesisyon ang lahat ng board members na alisin na si Attorney Alon sa pagiging manager ng firm dahil nga sa lahat ng kinasasangkutan nito. Galit na galit nga si Attorney Alon sa pagpapaalis sa kanya. Hindi raw po pwede ang ginawa nilang pabigla-biglang pagpapatalsik kay Attorney Alon. Nangako nga itong si Attorney Alon o nagbabala siya kay Attorney Spunky na kakasuhan nga niya itong si Attorney Spunky at Rona dahil sa ginawa nilang pagpapatalsik kay Attorney Alon. Galit na galit at hindi matanggap ni Attorney Alon na ganun-ganun na nga lang siyang inalis dito sa firm. Pinaglaban pa nga nitong si Attorney Alon na wala namang ebidensya na nakuha laban sa kanya. Kaya daw napaka-irresponsable at napaka-walang puso daw nitong sila Attorney Spunky dahil biglaan na nga lang siyang tinanggal. Ipaglalaban nga daw nitong si Attorney Alon na wala nga daw siyang kinalaman sa pagkamatay o pagkawala nitong si Mang Kanor. Samantala, ang ating bida na si Lilet Matias ay nag-iisip at litong-lito na kung ano ba ang dapat niyang gawin tungkol sa mga sinabi nitong si Calorena sa kanya. Iniisip nga ni Lilet kung dapat ba siya na makipagtulungan kay Calorena. Sinabi nga nitong si Tinang Ses na baka gusto lang ni Calorena na may masisi na iba sa pagkamatay nitong si Attorney Meredith. Pero iniisip din nga nitong si Lilet na paano kung tama nga lahat ng hinala nitong si Attorney o nitong si Calorena. Lahat ng sinasabi ni Calorena ay may kabuluhan dahil pareho nga lang daw sila ng hinala na si Attorney Alon ay walang ibang gagawin o walang ibang gagawin sa kanila na maganda. Ang alam nga lang daw nitong si Lilet ay si Attorney Alon ay hindi mapagkakatiwalaan. Dahil nga sa pagpapatalsik dito kay Attorney Alon sa Keystone ay dinamdam ito ng husto nitong si Attorney Alon. Lalo pa nga at sinisingil na siya sa kanyang mga pagkakautang. Binabantaan na nga siya nila Vivian, Patricia at Paco
nasasabihin na sa mga pulis kung saan inilagay ang bangkay nitong si Mang Kanor. At kung sakasakali nga na makita ng mga pulis ang bangkay nitong si Mang Kanor, ay walang ibang sisisihin kundi itong si Attorney Alon dahil ang mga fingerprint o ang mga dugo na nandoon mismo kay Mang Kanor ay galing kay Attorney Alon. Kaya naman puro stress nga ang nararamdaman nitong si Attorney Alon. Bakit kasi hindi na lang sumuko itong si Attorney Alon? Pinaglalaban niya talaga ang kanyang kasinungalingan kahit huling-huli na nga siya. Samantala, hindi nga tumigil itong si Calorena, pati na rin itong si Constantino sa paghahanap ng mga ebidensya na makapagtuturo na tama ang kanilang hinala na may kinalaman si Attorney Alon sa pagkamatay ni Attorney Meredith pati na rin ng kanyang anak na si Ino. Dito nga ay dumating ang investigador kasama ang isang lalaki. Walang iba kundi itong si Menard. Kinabigla nga nitong si Calorena at Constantino nang sabihin at aminin sa kanila nitong si Menard na kasabwat siya ni Attorney Alon sa mga ginagawa nitong katarantaduhan. Kaya naman, ito ngang si Calorena at Constantino ay hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa. Gusto na nga nilang sabihin kay Lilet na nakakuha na sila ng tetestigo laban kay Attorney Alon. Naggayak na nga itong mag-asawang De Leon para ipakita na at ipakausap itong si Menard kay Lilet Matias. Nang dumating nga itong si Calorena at Constantino ay siya namang pinabigla ulit itong si Lilet dahil sinabi nga nitong si Calorena na may handa na raw na kumausap at tumestigo laban kay Attorney Alon. At dito na nga ay pinakita na ng mag-asawa itong si Menard. Nandoon nga rin mismo itong si Kurt sa bahay ng mga Matias. Kaya gulat na gulat din ang itsura nitong si Kurt nang makita itong si Menard. Saka na nga nila ito in-interview tungkol nga sa mga sinasabi nitong si Calorena na handa nga raw siyang tumistigo laban dito kay Attorney Alon. Nalalapit na nga ang pagtatapos nitong si Attorney Alon, nalalapit na nga ang kanyang pagtatapos bilang isang sinungaling na isang abogado dahil nagtulong-tulong na nga itong si Calorena, Constantino, Lilet at Kurt para naman masabi o malaman na lahat ng kasalanang ginagawa nitong si Attorney Alon. Kahit pa nga itong si Trixie ay nagpakalayo-layo para hindi madamay o para hindi nga masabi kay Lilet ang lahat ng katotohanan, ay may ibang tao pa nga na ginamit para lang masabi o masiwalat lahat ng kasalanang ginawa nitong si Attorney Alon. At dahil nga dito, ay titibay na nga ang ebidensya nila laban kay Attorney Alon. Yun nga lang ay kung makakatagal pa nga itong si Menard dahil malamang sa malamang ay pagpaplanuhan na ulit ito ni Attorney Alon ang pagpapatay dito kay Menard. O kaya naman itong si Patricia ay gagawa ng paraan para hindi nga lumabas itong si Menard bilang testigo ni Attorney Alon. Dahil malamang sa malamang ay ituturo rin siya nito na mastermind sa pagkamatay nitong si Attorney Meredith. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.